Ngayong 2024, napansin nyo rin ba mga riders, parang madalang na ang motor na XRM, ano po? Ewan ko lang ha, baka dito lang sa amin sa Laguna. Siguro talagang mabenta. O kaya naman sana wag naman, baka ma-phase out na, no? Pero tingin ko, hindi naman. Kasi nung isang beses na pauwi tayo, napansin ko meron pa mga XRM dito sa dito sa Pae. Pupuntahan natin yung lugar, parang Desmark po ata yung pwesto nila Alam niyo, para sa akin legendary na pa rin po itong XRM Way back 2003, ito ang kauna-unahang kong motor, yung XRM 110. Yung nakuha ko nga po yung limited edition na kulay blue. Bihira po meron nun nung panahon na yon. So kung sumahin nyo, nasa 21 years na ba? Tama ba? Na tayo nagmumotor na ito ng Stigel. Ngayon 2024, kamustahin natin ano nga bang mga nabago sa kanya. Matagal ko pong nagamit ang XRM ng Honda, bali 2003 hanggang 2010. Yun nga lang po, naibenta natin dahil kinailangan natin ng pera nung panahon na yon. So nangihinayang nga po ako doon dahil maganda po performance sa akin noon talagang pang bugbog ng motor na yon. Pwede sa rough road, any road condition. Okay, parang dito na po yun dito sa tabi ng Total Gas Station, dito sa Pae. Okay, ayan po ang Honda Desmark. Tingnan natin sa loob, parang dati naka-display dyan po sa harap yun pero mukhang doon na po sa loob nakalagay. Ang dami hong stock dito Ay, baba muna tayo. Okay, napakabilis lang po hanapin itong Desmark Bay Branch dito po sa mismong tabi ng gasoline station po ng Total. Okay, pag galing po kayo ng Santa Cruz, nasa right side po siya, at pag galing naman po kayo ng Los Baños, nasa left side po. Bago dumating po ng Provincial Hospital ng Laguna o yung BPL, yung sa Bay Hospital. Okay, pasok tayo sa loob. Nila. Okay, ito po, tamang-tama. Sir Ken, good morning po. Si manager po dito sa Bay Desmark. Okay, ito po yung naispatan natin ng isang beses tong kulay white na XRM. Ayan. Ngayon, i-update natin para sa mga nagtatanong po. Available po dito sa Honda Desmark Bay Laguna Branch. Ayan mga ka-riders, interesado po. Available po ang XRM. At dito po lalo na sa Bay. Nagkataon lang po siguro sa amin sa Santa Cruz walang stock. Pero dito po, pag kayo po ay mag-i-inquire, pasya lang po dito sa Honda Desmark Bay Branch. Okay, may tatlong variant po ang XRM 125. Yung una po, ito, itong DSX. And then ito pong nasa likod, meron po ritong dual sport. Okay, dito po, ang pagkakaiba po nila sa dual sport po, ito, naka-drum brake lang po ang kanyang preno. Unlike dito po sa DSX, dual disc na po siya. Ayan, sa front at saka sa rear brake niya, pareho po siya naka-single disc. And then yung isa pa po, yung naka-mugs naman, yung po yung XRM Motard. Okay, start na po tayo dito sa favorite kong color, sa kulay white.
Mapapansin nyo, napakasimple ng kanyang mga decals. Very ano lang, minimal lang ang kanyang mga sticker na ginamit. Okay, dito combined lang po ng black at saka red. Meron siya rito sa kanyang fender magkabila. And then yung kanya naman pong brand name na Honda nandito sa kanyang ibabaw po ng headlight. And then dito sa side profile po, mapapansin natin yung brand name pa rin niya na Honda. And then ito, magkakaterno po yung kanyang decals, red and black combination. Hanggang dito po sa likod, yung kanya naman pong model name na XRM125. Okay, ang linaw po ng kanyang model name, madali mabasa, hindi siya garbol tignan. Okay, balik po tayo dito sa kanyang headlight. Inspired po sa CRF ang kanyang headlight at kanyang winker design. Okay, bulb pa rin po ang kanyang headlight hanggang sa kanyang mga turning signals. Nga pala mga ka-riders, dalawang kulay lang po ang available dito sa XRM DSX. Itong rose white at saka yung black. Isa po sa identity ng XRM itong kanyang mahabang telescopic fork sa front suspension. Sayang, mas maganda po sana kung meron siyang rubber boot, di ba? Katulad ng ginawa ko pong pagmamodify dun sa aking Honda XRM 110. Okay, meron po siyang 2.50 by 17 na tube type pa rin po ang kanyang gulong. Ito po ang kanyang brand, MVP. And then, ang gagandahan naman po sa kanya, Japan Technology din po ang kanyang mga gulong. Okay, spoke wheels pa rin po siya. And then meron po siyang single disc dito sa kanyang front brake at single piston caliper. Same size po sila ng gulong dito sa kanyang rear, 2.50 by 17 din po. Nasa inyo na po kung gusto nyo siyang paltan pa. And then mapapansin nyo naman ang design ng kanyang gulong, pang off-road na talaga siya. Pero syempre hindi naman ibig sabihin na pang off-road ang kanyang gulong harabas na tayo magmamaneho lalo na sa lubak. Pero dahan-dahan pa rin po tayo at mahal po ang pyesa kapag tayo po ay nasiraan. Okay, siguro mas maganda magpalit tayo dito ng mas patabang gulong po. Pero sa ngayon, sulitin muna natin yung kanyang stock na gulong. Okay, naka single disc din po sa kanyang rear brake. And then single piston caliper pa rin po. At meron po siyang swing arm na rear suspension. And then all bulb lang po sa kanyang stoplight, turning signals, taillights. And then expect na po natin ang kanyang bruskong tunog sa kanyang muffler dahil sa laki po ng butas ng kanyang tube. Ayan, medyo mahaba po siya. And then mahaba rin po yung kanyang heat guard na metal po ang ginamit. And then rubberized naman po yung kanyang footrest ng back rider. Hanggang dito po sa apakan ng rider, ayan, rubberized din po. Of course, meron pa rin po siyang kickstart dito sa right side. And then meron po siyang 900 ml na engine oil capacity. And then ito po yung kanyang rear brake. And then isa sa improvement na ginawa dito po sa XRM, meron na po siya undercowl protection para sa mas magandang performance or protection ng ating engine. Na in case na mapadaan po tayo sa mga lubak, ayan, ito po magbibigay ng protection. And then sa kanya naman pong gear shift pattern, bali rotary po siya. 4-speed po ang semi-automatic na transmission ng Honda XRM DSX. Okay, dito po primera, segunda, tercera, kwarta. And then pag naka-stationary po tayo o nakatigil, isang apak pa po. Pagkatapos ng kwarta, balik po sa neutral. And then isa po sa na-improve dito sa XRM, bali full digital na po ang kanyang instrument panel. Okay, dito maliit lang po ang kanyang screen. Pero dito ho naka-display yung kanyang high beam, low beam indicator, turning signals, check engine sign, at saka yung kanyang neutral sign. Ganun pa rin po yung kanyang naked handlebar. Almost the same lang po nung since 2003. Okay, dito po makikita natin yung kanyang button ng high beam, low beam. And then left turn, right turn signal. And then horn. And dito sa kabila naman po. And dito po yung kanyang electric starter, push button. Okay, check po natin yung kanyang U-box. At ang alam ko na andito rin po yung gas tank niya. Okay. Okay, sa kanya naman pong U-box, medyo malalim po siya. Kasya po yung stock na side mirror. Ayan, ito po yung kanyang mga giveaways. Ayan, kanyang basic tools. And then manual. And then dito po nakalagay yung kanyang battery sa U-box. Okay, meron po siyang 3.9 liters na fuel tank capacity. And then sa kanyang fuel consumption, umaabot po ng 65.4 kilometers per 1 liter. So, as manufacturer's claim po yon. And then sa top speed, umaabot po ng 110 kilometers per hour. Meron po siyang maximum power na 7.12 kilowatts at 7,500 RPM. And then maximum torque of 9.55 Nm at 6,500 RPM. 104 kilograms naman po sa kanyang curb weight. And then 145 mm ground clearance at 775 mm sa seat height.
4-stroke, single cylinder, 2-valve, air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system. Pero maganda po rito, fuel injected na po ang kanyang fuel supply system. And then of course, 125cc displacement. Nandito po si Ma'am Jenny, ang sales assistant po dito sa Bay Honda Desmark. At para i-update po tayo sa presyo ni Honda XRM DSX 125 ngayong February 2, 2024. Ma'am, good morning. Kano po ang cash price ng ating DSX? Ito po sa XRM 125 DSX, ang cash price po niya ay 73,000. Sa installment naman po, yung minimum down payment po namin is 7,900. Then ang monthly po niya for 1 year is 7,150. Sa 2 years naman po ay 4,255. Sa 3 years ay 3,290. Bali may monthly rebate po ito na 200 pesos kapag nagbayad po tayo on or before due date. Tapos ma'am, kasama po niya 3 years pa rin po LTO? Yes po. Okay. Inclusions po niya, 3 years LTO registration, 3 years triple insurance. Meron din po siyang full face helmet, long sleeve po ng Desmark, for registration po na plate, and 1 liter po ng gas for activation. Sa requirements naman po, bali sa borrower po, 2 valid IDs po, yung government issue, then Meralco bill or proof of living, then proof of income po. Sa co-maker naman po, isa pong valid ID po sa family. Sa mga interested po na mag-avail ng Honda units, dito lang po kami located sa National Highway, Barangay Maitim Bay, Laguna. Tabi lang po kami ng Total Gas Station. Open po kami Monday to Saturday, 8:30 to 5:30 p.m. Pwede nyo rin po kami i-message sa aming Facebook account, Desmark B. Ma'am, pwede po mag-online application sa inyo? Pwede po, yes po. Okay. Pwede naman. Sige ma'am, maraming salamat po ha. Okay, thank you po.